Sing libo. Kimongja. Mukhang may mali sa budget na ito. Anong problema? Kimongja. Mahigit 200 empleyado sa 1,000 ni pang pagkain hindi sa sapat. Paano pa kaya ang gastos sa venue at props kahit may koneksyon? 10,000 ang pinakamababa. Let na, ang Imperial Hotel ang pinakamalaking hotel sa Haicheng sa ganitong klase ng event. Kakailanganin ng 20,000 bilang minimum na halaga. 10,000 medyo kulang pa. Pwede bang pili ka na lang ng mas mababang klase? Tito Mu, sa company party ngayon, maraming importanteng kliyente ang darating. Napaka-importante ito para sa kumpanya. At sa kanitong mga nakaraang taon, maayos din ang trato sa kini Boss Sao. Tito Mu, isipin nyo na lang na tulong nyo na sa akin, please. Hay, takot na talaga ako sa'yo, bata ka. Ziganan ka, pero huli na, tuha. Salamat po Tito Mu. ₱10,000 ang pinakamababang presyo ng talaga pong hindi na siya bababa pa. Gabi-gabi eh. Hindi ba masayado kang sakim? Alam ko na ang procurement department tumatanggap ng kickback. Pero kung may na 9,000 mula sa 10,000, hindi ba masyado na ito? Pinag-usapan ko kay Manager Zhao. Sino nagsabi pumasok ang intern? Ako ang nagsabi. Kahit intern si Xiao Song, may malasakit siya sa kumpanya at alam niyang magtipid para sa kumpanya. Ginawa niya itong budget tabo at tingin ko maganda ang ginawa niya. Manager Zhao. Nagbibayro ka ba sa akin? Ang budget tabo ay hindi tatakbo. 10,000 kulang para sa venue. Manager Shen. Matagal kayo ng nalaman, mura lang naman ang bayada sa lugar. Saka. Ganito kalaking kumpanya, dapat libre na ang empire para sa year-end party natin. Kita mo? ₱9 at 99, tapos na. Ano na ang nangyari? Bakit nagkakagulo? Ano, klaro naman ang nakasulat sa itaas. Bawat tao ₱9 at 99. 10,000 budget. Si Songru, 1,000 kailangan para maayos yan. Pero Manager Shen, kumita siya ng 9,000 sa... May budget tayong 10,000 para sa year-end party. Kung ganun, nakalipas na taon, 200,000 ang nakuha niya mula sa budget ng party. Manager Shen, ano pa ang masasabi mo riyan? Ito ang company year-end party. Nagplano bang maghanap ng group deal online? Ano naman? USO naman ang group deals na yan ah. Kahit saan ako kumain o maglibang. Palagi akong Puipeng ganito, taon ng pagpupulong ng kumpanya. Hindi dapat magkaroon ng kahit Imperial Hotel ang narentahan ko. Magtanong sa labas, alamin kung magkano ang renta ng Imperial Hotel. Tama na, Supervisor Shen. Nasa harap ang ebidensya, pero patuloy ka sa pagtanggi. Taunang pagpupulong. Hindi lang ang Imperial Hotel ang pwedeng venue. Hindi lang Imperial Hotel ang pwedeng mag-host ng taunang pagpupulong. Si Supervisor Shen, gusto doon sa Imperial. Hindi kaya may tinatago siyang sikreto. Kahit hindi sa Empire Luxury, kahit sa ibang hotel. Mahigit 200 tao sa kumpanya na kailangan ng 10,000 tungkol sa mababang presyo na sinabi niya, hindi ubra. Ikaw. Pasensya na po, Ginoong Zhao. Gusto ko lang naman makatipid para sa kumpanya. Hindi inakala na maintindihan ni Manager Shen. Xiao Song, hindi rin kita masisisi. Alam kong maganda ang intensyon mo. Sige, ganito ang budget. Sabihin mo, kaya ba o hindi? Pasensya na, Gino, hindi kaya. Hindi kaya. Kung ganoon, ipaubaya sa may kakayahan. Xiao Song, simulang ngayon ikaw na ang tagapamahala ng aming departamento ng logistics. Ano? Ginoong Zhao. Ibinigay ba ang posisyong tagapamahala ng logi? Ako, anong gagawin? May baba bilang receptionist. Simulan ang turnover. Ano, Gino Zhao? Pinapunta mo ako sa front desk. Ni hindi mo maayos ang maliit na bagay. Kung papalitan kita na may kakayahan, may problem. Nagsumikap ako, taon na akong nagpakahirap sa kumpanya. Pinangangasiwaan ko ang Department ng Logistics. Para sa taon ng pagpupulong, gumamit pa ako ng connection. Pero na yon. Dahil lang sa ilang salita ng isang trainee, gusto ibaba ang posisyon ko bilang receptionist. Sige na, may kailangan pa akong asikasuhin. Ikaw na nagtapos sa prestihiyosong universidad, so ano? Hindi pa rin ba't natalo ka ng tulad ko mula lang sa vocational school? Si Song Rao, ang taon ng pagtitipon ng kumpanyang gayon ay mahalaga para sa paglista ng kumpanya. Kapag pimaw pa, hindi mo kayang akuin ang resulta. Tama na. Huwag mo na kang tikun. Isa, yan na taunang pagtitipon. Parang sobrang hirap gon, bukod pa diyan. Ikaw nang gayon ang receptionist. Asikasuhin mo ang sarili mong mga gawain. Sige.
Tignan natin kung ano ang magagawa mo sa taunang pagtitipon. Wanwan, bakit bigla mong naisipang tawagan ako? Yung lugar para sa taunang pagtitipon ni Tito mo. Kakansalahin kayo. Tapos na, hintayin ang susunod. Ong weird. Si Wanwan, ilang araw pa lang ang nakaraan, paulit-ulit niya akong kinukulit. Pinilit akong tanggapin ang mababang presyo na 10,000 para sa taunang pagtitipon ng Zhao. Bakit biglang kinansela ngayon? Jinungmu. May dumating mula sa Zhao tungkol sa taunang Sinabi niya makipag-usap tungkol sa event, papasukin ko ba? Anong kalokohan ang ginagawa ng batang iyon? Nakakansela lang ng appointment, tapos nandito na naman. Papasukin siya. Opo. Ginoong mo, narito na siya. Zeno ka? Ginoong mo. Magpapakilala muna ako. Ako ang tagapamahala sa logistics ng Zhao Group. Ako si Song Crow. Tagapamahala ng logistics? Hindi ba si Wanwan iyon dati? Ikaw ang tagapamahala sa logistics. Paano yung dati? Ang tinutukoy mo siguro ay si Shen Xuan. Dahil sa pagtanggap niya ng kickback, binaba na siya ng aming boss para magtrabaho sa front desk. Anong front desk? Siyempre, hindi naman mahalaga yan. Sa susunod na taunang kaganapan, ako na ang mag-asikaso ng venue. Tungkol dito, gagamitin na kumpanya ang Empire Hotel para sa taunang pagtitipon. Medyo inayos lang ang budget. Kung wala namang problema, Permahan Emo Nalang. 1,000 piso. Seryoso ka ba? Itutuloy pa? 1,000 piso, Miss Song. Seryoso ka ba? 10,000? Huwag nang banggitin ang Diamond Hall. Kahit ang pinakamalayo at pinakamaliit na Silver Hall hindi mo marerenta sa presyong yan, lalo na kung may props pa. Pakkain. Inumin at hibi. sige na, ginong mo, huwag ka na makunwari. Hindi ba venue lang yan? Kailangan ba talaga ng 10,000? Si Shen Xuan nagbayad sa iyo ng 100,000. Yung 70,000 dapat ibalik mo sa kanya. Hindi kailangan ng rebate. Gusto ko maayos na pakikipagtulungan. Maayos na pakikipagtulungan sa halagang 10,000? Humuroso ka, Ginang Song. Huwag banggitin iyon. Kahit 10 bises pa niyan, hindi mo marerenta ang aming Diamond Hall ng Imperial Luxury Group. Binabining Song, mag-ingat sa daan, hindi na kita... Pyro Emo, ako ang nakikipag-usap para sa kooperasyon, ang Diyos ninyo. Tapos tataboy mo ako. Oo, tama. Value ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang Zhao Group natin ay may mahigit 200 tao. Sigurado ka bang tatanggihan mo ang malaking negosyong ito? Malaking negosyo, 1,000 lang, masama ba ang 1,000? Ginoong mo, hindi ka ba masyadong sakim? 1,000 na nga napakalaki na niyan. Nakihiga lang din naman ang venue na yaw. May pera, ayaw kamera, yun kang Ika. Wala akong ganang makipag-usap sa'yo. Hoy, emgata, pakialis ang babaeng to. Opo. Bitawan niyo ako, ang apelido ko ay Mu. Pagsisihan niyo to. Zhao Kaifeng, saan nakahanap ng ganitong tao? 1,000 piso ang budget sa year-end party para sa 200 tao. Maglalakad sa tabing kainan. Mas malaki pa kaysa sa halagang iyon. Bitawan niyo ako. Gagaw. Nagbibigay ako ng negosyo sa inyo, pero ganito pa ang treto niyo sa akin. Hintayin niyo lang ako. Shen Shuiwan. Anong ginagawa mo rito? Shen Shuiwan. Ikaw ang nasa likod nito, sigurado. Songro. Anong pinaggagawa mo? Tumigil ka na sa pagpapanggap, Shen Xuan. Kung hindi dahil sa'yo, imposible namang tanggihan ako ni Muzong. Mukhang hindi maganda ang napag-usapan ni Manager Song. Pinalayas ka ba? 3 araw at darating ang taon ng pagpupulong. Nagtaas pa naman ng pangako si Manager Song kay Zhao Zong. Bakit naman? Hindi mo ito matapos. Ay Kao, huwag ka masyadong maging kampante, Shen Xuan. Akala mo mananalo ka na ang TSK, nananaginip ka lang. Hindi ako naniniwala na bukod sa Imperial Elite, walang pwedeng magdaos na year-end party. HMMP. Mengmu. Nandito na si Wanwan. Halika, maupo ka. Wanwan. Ano na ba talaga ang nangyayari? Si Zhao Kaifeng, kalawangan utak, pinapalitan ka sa posisyon ng head logistics ng baguhan? Kailangan pa ng 10,000. Mag-book tayo ng Diamond Venue ng Imperial para sa year-end party. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatagpo ng ganitong kakite. Uncle Mu. Tama lang pa kayo. Hindi sulit magalit masira ang... Tama ang sinasabi mo.
Ganito, mag-resign ka na agad. Halika dito kay uncle mo, bibigyan kita ng isang posisyon bilang general manager. Maghintay ng ilang araw, tito mo. Bakit si Zhao Qifeng, ganito beatrato niya ayo? Binaba niya ang posisyon mo bilang receptionist. Sasabihin ko sa tatay mo, para palayasin si Zhao Qifeng. Paalisin siya para mamalimos sa kalsada. Tito mo. Hindi na kailangang gawin yon. Bukod pa diyan, hindi ko balak manatili sa kumpanya. Nakakainis si Zhao Qifeng dahil sa sinasabi ng intern. Ibinalik niya ang mahalagang event ng kumpanya tulad ng annual party para kung alis ako ngayon. Mawawala ba sa akin ang palabas? Ang ibig mong sabihin. Ginaston ni Manager Song ng 1,000 para sa gastusin sa annual party. Tuwang-tuwa si MR Zhao dito. Talagang magaling si Manager Song, hindi katulad ng iba na puro kickback lang ang iniisip. Si Manager Song gumastos ng 1,000 para sa annual party. Paano nangyari yon? Tapos ngunit hindi pa tapos. Paano nangyari? Si Song Ro? Gumastos lang siya ng 1,000. Nasolusyonan na ang gastos sa pagtitipon. Ganito kalit na halaga. Hindi pa sapat sa bayad sa lugar. Paano pa kaya ang pagkain at inumin? Talagang may mali dito. Ay naku, Ginoong Shen, pasensya na. Hindi naman namin pinag-usapan ikaw. Anong ginoo ng Shen? Ngayon, siya na lang ang si Xiao Shen ng reception. Itigil muna lahat ng ginagawa niyo. Ginawa lang ni Xiao Song ang lahat ng ito gamit ang 10,000 piso. Gusto kong magbigay ng espesyal na papuri. Oo, Binabati kita. Iba talaga. Ang galing ni Supervisor Song, 1,000 lang natap. hindi ko alam gaano karami ang kinurakot dati ni Supervisor Shen. Para kay Song, isang empleyado na may prinsipyo, hindi nagdadamot ang kumpanya. Song, itong 2,000, tanggapin mo ng maayos. Magpurseji pa sa susunod. Salamat, Ginoong Zhao. Gagawin ko ang lahat para makapag-ambag sa kumpanya. Hindi tulad na iba diyan. Walang utang na loob. Imposibleng mangyari. Baka nadagdagan ang budget ni boss o naglabas si Song Rao ng sariling pera. Isang posibilidad na lang ang natitira. Song Rao, sigurado ka bang 1,000 piso ang nagastos mo? Naayos na ba para sa taon ng pagtitipon? Siyempre naman, Kunin ang detalye tungkol sa pamantayan at konkretong pagkain. Ipakita sa Shin Shiwan. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? 118. Alam kayo, iniisip mo na dahil kinuha ko ang posisyon ng supervisor mo, kaya may sama ka ng loob sa akin. Pero desisyon din ito ni Manager Zhao. Manager Zhao, baka mas maigi kung ibalik mo ang posisyon na supervisor kay 811. Dahil isa lang naman akong intern. Hindi ako nagdududa sa'yo. Mahalaga ang taunang pulong. Kapag nagkaroon ng pagkakamali, maapektuhan ang publiko ng kumpanya sa tama na. Shen Shuan, hindi ko akalain na napakakitid ng iyong pananaw. Bilis, humingi ka ng tawad kay Xiao Song. Ichuchulwa? Tama na. Shen Shuan, hindi ko inaasahan na napakakitid ng isip mo. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Song. Wala akong kasalanan. Bakit hihingi ng inisip ko ang kahalagahan ng taunang pagtitipon? Kapag nagkaroon ng Tumahimik ka, Shen Shuan. Hindi kayo akaling kanggitin ka. Simula ngayon, inatanggal ka na sa trabaho. tatanggalin mo ako sa trabaho. Tama. Wala kaming kailangan sa kumpanya ng walang kakayahan at mainggitin. Mahina ang kakayahan ko. Sa mga taong ako na mahala sa logistik ng kumpanya, hindi ako nagkamali. Dahil sa koneksyon ko, nakatipid ang kumpanya ng milyong. Pero isang mabuting paalala lang ay nagiging dahilan para sabihin mahina ako at matindi ang inggit ko. Ginoong Zhao, kalma lang pa kayo. Si Etuawan ay matagal ng empleyado ng kumpanya. Hindi ba masyadong malupit ang ganitong paraan na pag-dismiss? Ikaw kasi, Song, masyado kang mabait. Pero may ilang tao na hindi karapat-dapat sa simpatiya mo. Tapos na ang usapan. Pumunta sa IR para ayusin ang resignation mo. Pagkatapos, umalis ka. Mahirap kumbinsihin ang taong gusto ng mamatay. Kung gusto ni Zhao Qifeng mapahama, hindi ko pipigilan. Pero kung akala niya pwede niya akong utusan, nananaginip siya. Saj, Ginoong Zhao. Maglabas ka ng opisyal na termine at saka kabayaran na panandang pan-elis na ikaw. Gusto mong kabayaran. Shen Shuan, wala kang haya? Etuawan, hindi tama ang ginagawa mo. Pinakunan ka ni Manager Zhao ng trabaho. Napakahirap na noon. Paano mo nagawang humingi ng kabayaan kay Manager Zhao? Ganda ng sinasabi mo, ikaw na lang magbigay pa niya. Xiao Song, huwag makipag-usap sa mga walang utang na loob tulad. Gusto mo ng kabayaran. Nangangaap ka, matuto kang makiramdam, ayusin ang gamit at lumayas. Kung hindi, Kung hindi, ano? Kung hindi, ipapaban kita sa industriya at hindi ka na magkakatrabaho. Saji, alis na ako. Pero kung walang kompensasyon sa pag-alis, hindi ako alis. Ikaw.
Hintayin mo. Sa totoo lang, lakas ng loob mo talagang sumagot sa akin. Mr. Zhao, kalma lang. Hindi sulit ang magalit at masira ang kalusugan nyo. Kung lahat ng tao ay kasing responsible mo, tiyak angat pa ang kumpanya natin. Jinu Zhao, Ginagawa ko ang tama ayon sa konsensya. magaling tamaan. Huwag magkaroon ng aberya sa year-end party. Kailangan lang natin ang suporta ng mga kliyente. Magtatagumpay ang plano natin sa stock market sa susunod. Dadagdagan ng 10 beses ang halaga ng kumpanya. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Zhao. Inaghandaan ko na. Siguradong magugustuhan ng mga kasosyo ang resulta ng pagtutulungan. Mag-focus. Magbigay ng magandang impresyon sa mga kinatawan ng kasosyo. Boo. Shinshuan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't natanggal ka na? Para dumalo sa taon ng pagpupulong. Hindi ko nakukuha ang bayad para sa technically empleyado pa rin ako ng Zhao Corporate. 811. Bakit ang kapal na mukha mo? At saka, Tumahimik ka, kung magsalita ka pa, maniwala ka't bibigyan kita ng isang sampal. Shinshuan, gusto mo biya kang pilitin? Panaginip mo na lang yan kung ayaw mong umalis ng kusa. E di maghintayan tayo. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Pero kung mangahas kang manggulo sa annual meeting, huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Director Chien, Director Lee, Director Wong, nandito na rin kayo? Sa paanyaya ni General Manager Zhao, paano namin matanggihan? Salamat sa pagpapaunlak ninyong lahat. Inayos ko na ang lahat. Pupunta na tayo sa venue ng annual meeting. Saan? Zhao, paparating na siguro ang sasakyan papunta sa venue ng taon ng pagpupulong. Andiyan na. Tara, sakay na tayo. Zhao. Talaga bang sa sasakyan na ito tayo pupunta sa pagpupulong? So, anong nangyayari? Zhao, wala rin akong magagawa. Ito ang sasakyan na ibinigay ng organizers. Ganito talaga. Hayaan na, Ginoong Lee, dahil sasakyan ito ng organizer, desisyon hindi kayang gawin ng isang dalaga. Ginuong Lee, konting aberya. Huwag mag-alala. Susunod pagkakataon. Hayaan na, hayaan na. Wala akong gana makipagtalo sa isang dalaga. Saan? Paano hinayaang sumakay ang mga representantes? Ikaw. Ginoong Zhao, hindi ko sinasadya. Di ko alam gagamit ang organizer ng boss. Huwag kayong mag-alala. Siguradong may special na lasa at malalaking serving ang pagkain na organizer. Ayos na yan, kahit may aberya sa sasakyan. Basta walang problema sa taon ng pagtitipon. Walang mangyayaring masama. Sakay na rin tayo sa kotse. Angebao Namandito. Bakit nagubat ka PANG Zapatos? Anong pakialam mo? Simpleng sasakyan, reklamador ka. Umupo ka na. Hoy, ikaw. Tama, Ginoong Lee. Maliit ito. Una, kinarawanli. Hindi ko nagawa ng maayos. Mamaya ako na iinom ng 3 baso bilang parusa. Nga, Ginoong Lee, mahalaga mismo ang taunang pagtitipon. Sigurado, huwag kayong mag-alala. Sigurado akong matutuwa kayo sa taon ng pagtitipon na ito. Umupo na ng maayos, magmamaniho na tayo. Dahan-dahan lang. Ayos ka lang ba? Alam kayo na. Hindi kailanman gagamit si Song Rao ng 1,000 piso lang. Pasayahin natin ang taon ng pulong. Mukhang may magandang palabas na naman mamaya. Gaano katagal bago dumating si Xiao Song? Malapit na, malapit na. Pagdating, bumaba ka na sa sasakyan. Manager Zhao, mga kinatawan. Nandito Teo, pakababa na. Kinatawan Lee, kinatawan Kian. Dito Picao. Bilisan nyo lahat ang kilos ninyo. Uy, dumating na si Ed. Ito ba yung sinasabi mo na malalaking boss? Umupo muna kayo. Mabilis lang Teo. Jinung Zhao. Sabi mo year-end party, diba? Saan mo ba talaga kami dinala? Sianap Hall, anong nangyayari dito? Tama naman ah. Dito ba ang venue ng annual meeting? Ano? Hindi pa tapos, may kasunod pa.
Ang ibig mong sabihin, ganitong klase ng karinderya ang venue ng annual meeting. Hindi ka ba nagbibiro? Song, bilisan mo. Dalhin mo kami sa totoong venue ng annual meeting. Sir Zhao, hindi po ako nagbibiro. Matagal ko hinanap ang perpektong lugar na ito. Huwag niyo pong tingnan ang simpleng itsura nito. Pero ang mga pagkain dito, ginagawa mismo sa harap niyo. Malinis at ligtas. At saka. Kayong lahat ay kumakain na mamahaling pagkain, nakakasuyaya. Iba-iba naman ang panlasa, mas maganda diba? At mas malapit sa pangkaraniwan. Galing ng mata mo, sis. Hindi ko masasabing perpekto sa lahat, pero tiyak na magugustuhan niyo ang lasa. Oo, tama. Wala pang nagreklamo ang kumakain dito. Kung hindi kayo naniniwala, tikman nyo na lang. Dalian mo, kunin na. Yun na. Nakikita ko, sinasadya mong inisin kami. Zhao, hindi naman kami mga kuripot na tao. Sobrang walang sinseridad. Ang layo ng pinuntahan namin, tapos ginagago mo lang kami. Kailangan muling pag-isipan ang pakikipagkolaborate sa susunod na Pasensya na po sa inyong lahat. Talagang nagkulang ako sa pag-asikaso sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko ng maayos na paliwanag. Xiaosong, paano kita inutusan? Ganito mo ba tinatapos ang gawin? Sa tingin kayo, okay naman dito. Mga tindahan sa gilid ng kalsada lang. Kailangan bang seryosohin ng ganito? Anong klaseng walang kwentang representasyon yan? Sa tingin mo ba may pakinabang yan? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, alam mo kung ano ang magiging Hindi pwede. Ang hirap ng dinaanan ko para makuha ang meron akong gayon. Hindi pwedeng mawala ito. Kasalanan niya lahat. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Anong kinalaman ko rito? Noon pa sinabi ko na ang 1,000 budget ay hindi sapat. Ikaw ang nagtipid. Ginamit mo ang group deal sa Pinduoduo. Nagka-problema. Gusto mo akong sisihin. Anong tanong kay Zhang? Ininvest namin ang 3 bilyon sa'yo, tapos ginamit mo ang Pinduoduo Group Deal para manlibre. Hindi mo ba talaga kami binibigyan ng halaga? Ang tip ko sa pagkain lang mas mataas pa sa 1,000. Mr. Zhao, kailangan mo kaming bigyan ng makatuwirang paliwanag. Tama. Mga kasama, kalma mo. Kasalanan kayo. Humihingi ako ng pasensya. Maging mapagbigay kayo at bigyan ako ng isa pang pagkakataon makabawi. Nagtiwala ako sa iyo. Ganito BA, sinasuklian? Hindi mo kasalanan. Kung hindi si Shen Shuwan ang nagpasimuno at nakipagsabuatan kay Emperor Hao para hindi ibigay ang hindi sana ganito ang nangyari. Napakawalang utang na loob mo. Kung di ako ang nagligtas sa iyo noon, hindi mo alam kung saan ka nagtatabaho. Ngayon, nagtatangka ka pang si Rain ang kumpanya. Matagal na kitang binalaan. Ikaw nagpasya magtiwala sa kanya. Ano bang kinalman kayo? Itigil ang usapan at ayusin ang problema. Kung hindi, huwag subukang galitin. Bilang parusa, ikaw ang magbabayad ng gastos sa annual meeting ngayong taon. Pasensya na. Ako na ang receptionist ng kumpanya. Gawain sa annual meeting. Si Song Rao na mamahala. Hanapin mo siya. Zhao, sir. Sinadya niyang magplano para iligpit ka. Gusto ka niyang ipahiya. Huwag kang magpadala. Imbes na magturo ng sisi, mas mabuting mag-isip ng solusyon. Tiro, walang oras ang kinatawan maghintay sa'yo. Ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Bilisan mo at kontakin ulit ang venue. Huwag mag-alala, siguradong walang problema. Mas mabuting ganyan nga. Ginoong Zhao, natanong ko na lahat ng hotel, pero wala talagang natitirang lugar na pwede. Ano? Itutuls. Sa katapusan ng taon, nagdadaos ang mga kumpanya ng pagtitipon. Yung mga angkop na lugar, matagal nang nareserba. Ngayon siyempre wala na tayong mapili. Kung alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangang sabihin sa'yo? Ikaw. Lahat ng ito kasalanan mo. Mamaya, asikasin kita. Huwag hahayaan ang problema sa taon ng pagtitipon. Kung hindi, malabo na maging publiko ang kumpanya sa susunod na taon. Mawawala ang halaga. Mukhang kailangan ko munang pakalmahin si Shen Shuwan, saka ayusin ang isyong ito bago siya harapin. Xiao Wan, medyo mabigat ang nasabi ko kanina. Huwag mo unang dibdibin. Tulungan mo akong ireserba ang Empire Grand Hall. Ibibigay ko ang lahat ng parangal at na ang pagbabalik ng posisyon mo bilang tagapamahala. Ibinalik ang posisyon niya bilang Ikaw, ano? Tumahimik ka. Di pa kita kinapansin. Apal na mukha mong magtanong. Shen Shuwan. Ikaw na cute na cute. Hindi kita palalampasin. Xiao Wan. Veteranong empleyado ng kumpanya. May problema ang kumpanya. Hindi mo kayang pabayaan. Iba. Ang bilis ng pagbabago ng ugali, may masamang balak yan. Sa mga taon, ginamit ko ang koneksyon para makatipid ang kumpanya ng pera. Pwede ko itong gamitin para pabalikin sa kanya. Siyempre naman, bahagi rin ako ng kumpanya. May problema ang kumpanya, hindi ko kayang baliwalayin ito. Ayan, abuti kang mag-isip sa kabuuan. Ganito na ipapasa ko sa iyo ang 10,000 piso. 10,000. Mukhang hindi sapat. Ano?
Senali, DBA, 10,000 ang sabi mo? Bakit hindi sapat? Dati kasi, promo price iyon. Gayon, lumabag ang kumpanya sa kasunduan minsan. Siyempre, wala ng promo ngayon. Magkano na ngayon? Hindi ko alam. Pwede kitang tinanjan. Magtanong ka agad. Oy, mu presidente. Mu presidente. Ano ba ang Bakit akong tinatawag ng ganito? Baka naman, Ang kumpanya namin magdidiwang ng year-end party pero wala kaming venue. Gayon, naghihintay ang boss at mga representative dito. Gusto namin kumuha ng venue sa inyo. Magkano ang presyo ng venue niyong gayon? maghanap ng lugar ng evento? Bakit si Zhao Kaifeng ganito na ang trato sa'yo, pero tinitiis mo pa rin? Kung alis ako ngayon, hindi ko makikita ang isang magandang palabas. Nung una, nakita ko kung gaano kahirap para sa'yo. Kaya pumayag akong ibigay ang lugar sa mas mababang, pero kayo ang sumira sa kasunduan. Ngayon, may gana pa kayong makipagtulungan? ginoong mo. Ito'y hindi pagkakaunawaan. Kasalanan ng mga nasa ilalim na hindi marunong. Humihingi ako ng Tingnan nayo. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Mr. Mu, tulungan mo kami. Kung gusto mong pumasok sa venue, pwede. Fixed price, 66,000. Ano, 66,000. Bakit hindi mo na lang ako nakawan? Hindi kita pinipilit. Bahala ka. Ikaw, talaga. Mars Zhao, sigurado na pinag-usapan nila yan. Sinadya itaas ang presyo para makapanloko. Huwag kang magpaloko. Kung may utak ka, Shen Xuan, bilisan mo na at magbayad ng 10,000 para ma-reserve ang lugar na ito. Kung hindi, siguradong paalisin ka ni Ginoong Zhao. Sinabi kayo na, ibibigay niyo sa akin ang kabayaran Alice AKO agad-agad. tungkol sa lugar na ito. Bahala kayo kung gusto niyo itong kunin o hindi. Mukhang sa paningin ni Ginoong Zhao, ang pakikipagtulungan natin ay hindi umaabot sa halagang 66,000. Wala na dapat tag-usapan. Alinak, Kaibigan, kalma kayo. Hindi ko ibig sabihin yun. Magbubuok na ako. Hindi tapos. May kasunod. Na-transfer kayo na ang pera. Bilisan mo. Awagan mo na agad para ma-reserve ang venue. Kapag naayos na, alis na tayo. Dito po tayo, mga kaibigan. Ang nangyari kanina, hindi pagkakaunawaan. ang aming sinseida. Biwa, magdedebut ang kumpanya namin sa merkado sa susunod na taon, kaya umaasa kaming matutulungan kami. Tingnan na lang natin. Mukhang tapos na ang Zhao family. Si Representative Lee ang pinakamahirap pakisamahan. Noon binibigyang respeto ko sila, pero ngayon dead. Huwag banggitin ang public. Mabubuhay pa tayo. Ginoong Lee, Ginoong Zhao, hindi pa kayo nagbayad. gumastos ako ng 66,000. Ang 66,000 ay para sa gastusin ng lugar. Ang iniinom at kinakain ay umabot ng 50,000. Hindi pa ito nababayad. Anong pagkain ang 50,000? Kumain ba ng panda? Ang aming hotel may malinaw na presyo. Kung may problema, magreklamo. Pakisettle na ang bayarin ngayon kung hindi kami na ang magre-report sa autoridad. Ginoong Zhao, mas mabiti pang bayaran mo na. Kung umabot sa autoridad, ikaw na ang nasa ulo ng balita. Sa headline ng balita, malaking kahihiyan ang sayo. Alam ko naman, siguradong matagal na sila magkakutsaba. Ginoong Zhao, linlangin kanya. Huwag mahilog asay baitag. Kung hindi mo babayaran, makukulong ka. Naipadala na ang pera. Shen Xuan, hintayin mo lang ako. To be continued. Nabigo ang pagkilala ng mukha. Anong nangyari, Sir Makina? Siyempre hindi sira ang makina. Ikaw ang terminated. Sabi ko na, kung walang separation pay, hindi ako alis. Kung pilitin niyo akong tanggalin, mag-apply ako ng labor arbitration. Hindi ba pera lang naman ang hinihingi? Nakakaawa ka naman, magpapakita na lang ako ng konting awa sa'yo. Para hindi ka magmukhang aso na walang tigil sa pagdikit dito. Ano? Hindi ka ba datampat na yan? Ang pera na yan, itago mo na lang para sa sarili mo. Baka dumating ang araw na wala ka ng makain. Huwag umabot sa puntong kailangan. Sinong tinatawag mong pulubi? Ikaw kaya ang pulubi. Bilisan mo nang damputin ang pera at umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. Kung hindi, sisiguraduhin kung wala kang makukuhang sentimo. Kung ganun, magkikita tayo sa arbitration of. Senali, kaya kung bayaran ang halaga na yan. Ginoong Zhao,
Tumahimik ka. Salamat sa pag-alaga, Ginoong Zhao. Huwag mong isipin na panalo ka. Sasabihin ko sa'yo, Kapag kinalaban mo ako, walang lugar para sa'yo sa buong C-City. Tama. Kung wala ka na sa Zhao Corporation, tingnan kung sino maglalakas loob na kumukop sa'yo. Pag wala na kayong makain, huwag kayong magsisisit bumalik ditong humihingi ng tulong. Hindi niyo na kailangan alalahanin yan. Mag-focus na lang kayo sa sarili enyo. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin agad. ikaw talaga, ang galing mo mag-isip ng paan. Ngayon, si Zhao Kaifeng naman ang nadapa ng malala. Pero kasalanan niya rin naman yun. Tinulungan na, tapos mas pinili pang magtiwala kay Song Rao. Inilabas ko lang naman yung perang itinabi niya noon. Tungkol kay Representative Lee. Sa kanya na yun, karma niya iyon. Tama, ngayong iniwan mo na ang Zhao Group, bumalik ka na sa sariling negosyo. Sabi ng tatay mo, bumalik sa Huasheng branch at kunin posisyon bilang CE. Isipin mo na lang bilang pagsasanay. Sa huli, ikaw lang naman ang nag-isang anak na babae ng mga magulang mo. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Sige nana. Wakasan, maliit na wakas, hindi pa tapos. Nakakainis itong nakakainis na kit mo. Napagastos ako ng sobra dahil sa'yo. Sinabi ko na noon pa. Ginagawa niya talaga, yun nang sadya para maloko tayo. Hindi mo dapat siya pinalampas kanina. May mukhang ka pa magsabi. Hindi ba sinasabi mo na walang palya? Anong ganito ngayon? Bakit ako sinuntok, Zhao? Pumunta at santukin si Shen Shuan. Kung hindi dahil kay Shen Shuan na nanggulo, nakuha ko ang venue na Imperial Elite. Lahat ito ay kasalanan niya. Zhao, masama ang Tumawag ang kumpanya ng Lee, sinabi nila kakanselahin ang... ano, hindi ba maganda ang lahat kagabi habang kumakain tayo? Bakit kakanselahin ang pakikipagtulungan? Hindi lang ang kumpanya ng Lee. Ang mga kumpanya ng Kian, Tumawag para kanselahin ang kooperasyon. nakakainis. Paano nangyari ito? Hindi pwede kapag nakansela ang kooperasyon. Hindi makakalista ang kumpanya ko sa merkado sa susunod na taon. Hello. Gino Only. Maayos naman ang kooperasyon natin. Bakit bigla ang kinansela? Baka hindi ka nasyahan sa pagkain, inumin kagabi. Paano kung ngayong araw, hindi na kailangan? Tapos na, tuluyan ng tapos na ang lahat. Kasalanan mo, kung di sa'yo, di nila kakanselahin ang kasunduan. Zhao sir, hindi ko kasalanan. Kasalanan lahat to ni Shen Shuan. May paraan ako, kaya kong tulungang bawiin na kumpanya ang mga lugi. Anong paan mo? Kailangan makuha ang order ng Huasheng Company. Mababawi rin natin ang mga lugi. Kung di magtatagumpay pa tayong makapasok sa stock, baka pa nga maging nangungunang kumpanya tayo sa Haicheng. Ang Huasheng ay nagkakahalaga ng billions. Kung makuha natin ang order nila, kailangan itanong yan. Pero ngayon pwede na. Ang bagong presidente ng Huasheng, kakaupo lang sa pwesto, siguradong gusto niya magpakitang gilas. Basta tayo ang maunang kumilos. Siguradong makukuha natin ang partner. Kung AKO, mahahawakan ang koneksyon sa Huasheng. Huwag lang IPO. Ang tagumpay ay siguradong malapit na. Kasalanan, hindi napigilan ang init ng ulo kanina. Kapag natapos, Anuman ang gusto mong kabayaran, ayos lang. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos Nabie, hintayin natin ang kasunod pa. Gayon ang unang araw ng bagong presidente. Kailangan nating bilisan. ikaw ang bahala rito. Sundin namin ang gusto mo. Saji, halika dito. Shinshuan, parang aso ka na talaga ano? Kahit saan pumunta, sinusundan mo kami. Bakit hindi ayusin ang negosyo at anong ginagawa mo dito? Ang kit mo, pero may gana ka pang magsalita. Di mo sinadyang ilagay sa alanganin. Hindi aabot sa ganito kumpanya. Tama, kailangan mong bayaran lahat ng naging pinsala. Kung hindi, i-report ka namin. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Wala akong pakialam. Kung gusto niyong magsumbong, Saji, handa akong harapin kayo anumang o. Ang lakas ng loob mo. Maniniwala ka ba? Tumabay kayo. Mas importantly, di kayo sikasahin. Sino ang nagbigay sa'yo na Hindi naman sa'yo ang lugar na ito. Kung alis ako, anong kinalaman mo doon? may kinalaman? Gusto mo bang magtrabaho dito? Kung ganun, huwag ka nang umasa. Umalis ka na. Kailan ka pa naging LAR manager ng Huasheng? Hindi kayo alam yun na. Sasabihin ko sa'yo, kasama ko si President Zhao dito para mag-usap tungkol sa partnership. Kami, magiging bahagi ng Huasheng. Mga partner sa negosyo. Kaya anytime, kapag binanggit kita sa harap ng si na Huasheng, mawawala ka na agad. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Para maiwasan mong mapahiya. Usapan tungkol sa pakikipagtulungan. Pero bakit ko narinig na ang bagong presidente?
ay hindi nakikipagtulungan sa mga kumpanyang may issue sa ugali. Ikaw ang may problema sa ugali. Anong nangyayari? Ano ba ang ingay na yan? Sakto ang dating mo. Gusto niyang magnakaw. Ito tuloy. Anong sinabi mo? Magna Cup. Dati siyang empleyado sa kumpanya namin, pero tinanggal siya dahil sa pagnanakaw. Ngayon nandito siya sa inyo, balak niyang gumawa ulit na masama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mukhang hindi. Mukha siyang magnanakaw. Bakit kita paniniwalaan? May ebidensya ka ba? Nandito rin ang boss namin. Ako ang boss ng kumpanya ng Zhao. Tama ang sinabi niya. Ang babaeng ito, sa pagnanakaw ng kumpanya at pagtanggap ng kickback, tinanggal ko na. Totoong siya ang boss. At kami ang mga kasosyo ng bago niyong presidente. Kailangan ko ba magsinungaling sa'yo? Bilisan niyong hulihin siya. Tama. Pumunta ako para kausapin ang inyong presidente tungkol sa pakikipagtulungan. Kung may mangyaring masama dahil sa kanya, hindi mo kakayaning akuin ang responsibilidad. Pasensya na. Hindi ko inakala na kayo pala talaga ang bisita ng aming presidente. Huwag kayong mag-alala. Ang trabaho namin ay siguraduhing lahat ay ligtas. Hinding-hindi namin palalampasin ang kahit sinumang masamang tao. Kapag maayos naming nagawa ito. Malay nyo, baka makagawa tayo ng magandang impresyon sa bagong presidente. Ang promo at taas sweldo ay hindi impossible. Bata pero masama ang asal. Ang lakas mong magnakaw dito sa Huasheng. Zava ka na siguro es abuhay. Hulihin nyo siya. Naked na ba? Ito ang mangyayari sa sinumang sumusuway sa akin. Ikaw, nahas kumontra sa akin. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kahit isang salita lang mula sa akin, babagsak ka ng tuluyan. Huwag kayong magbuni ng maaga. May lakas pa ng loob ka pang magsalita. Anong ginagawa niyo? Bilisan at kumilos na. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tapos na, hindi pa. Tingnan ko kung sino ang mga ngahas na galawin akong gayon. Bakit parang mas malakas pa ang dating ng babaeng ito kaysa sa dating presidente ng kumpanya? Baka naman talagang may mataas na posisyon siya. Sino ba ang tinatakot mo diyan? Akala mo talaga napaka-importante mong tao. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang magnanakaw na natanggal sa trabaho. Tinatakot lang niya kayo. Tama, pwede kang magpatunay. Huwag kayong matakot sa kanya. Halos mapaniwala na ako ng isang batang babae. Sa teritoryo ko, sa lugar ni Huasheng ka pa nanggugulo. Ang tapong monta ka. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Pero alam mo ba na hindi tama ang basta-basta na lang manira ng tao? May lakas ka pang manakit. Alam mo kung mangyayari kapag nalaman ito ng bagong presidente. Huwag akong takutin. Kasosyo sila ng bagong presidente. Paano ako sisiraan? Tama. Kami ay mga elite na mataas na lipunan. Ikaw naman ay isang hamak na taong masa. Kung hindi ka talaga nagkasala, halaga mo para mapansin namin. Shen Shuan, sa nakaraan nating samahan. Kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad, baka palampasin ka nila. Anong hinihintay mo? Gusto mo ba makulong? Lumiyahad ka. Pinaluhod niyo ako. Hindi kayo karapat-dapat. Aba, kung hindi ka marunong makisama, huwag mo kaming sisihin kapag naging bastos kami. Huwag pagaksayahan ng oras. Gawa na, magaling. Sinong may lakas loob na galawin ako? Hindi na rin kayo kailangang magtrabaho. Zino ka ba? Ang yabang mo magsalita. Akala mo ikaw na ang bagong presidente. Ako ang bagong presidente ng Huasheng. Tuloy pa, itutuloy ang kwento. Siguro nawawala ka na sa tamang pag-isip. Ni hindi mag-ihi at tingnan ang sarili. CEO da, bagay PISAO? Ang lakas mo magpanggap bilang CEO ng Huasheng sa teritoryo nila. Sawang-sawa ka na mabuhay. Ano? Ikaw na ang totu. Tama na. Nagnakaw ka na, tapos naglakas loob ka magpanggap bilang CEO namin. Akala mo ba? Papayak? Walang isip na tanga. Pati mo pagay sa pangmab. Ang ngalan ng Huasheng. Sino sa Hecheng hindi Sino ang may lakas Ito. magpang? Walang sinumang mangangahas. Pero tulad mo, walang konsensya. Mayroon bang bagay na hindi mo kayang gawin? Tama. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Kung bagong presidente siya ng Huasheng, bakit siya nagtrabaho sa dati kong kumpanya? Oo nga, nagawa mong lokohin ako. Shen Shuan, ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Luhod ka at magmakaawa. Magmakaawa ako para sa iyo sa harap ng patawarin ka na lang para mabuhay. Kung hindi, mabulok ka sa kulungan. Zhao Zhao, binibigyan ka ng pagkakataon, huwag sayangin. Mas mabuting alalahanin niyo na lang ang sarili niyo. Kapag hindi nagsara ng kontrata, malulugi na ang kumpanya niyo. Ikaw, CCNA. Kung ayaw mo ng respeto, tingnan natin. Mamaya, may lakas ng loob ka pa. Gawin nyo na. Hulihin ang walang takot na batang ito. Mas mabuti pang pag-isipan mo Kung ako nga talaga, ang bago niyong presidente.
Ang ginagawa mo, may tatama ba ang magiging resulta? Tama na. Ganitong oras, nagpapanggap ka pa rin. May say-say-biya. Shen Shuan, bakit ngayon ko lang napansin ang kapal ng mukha mo? Kung ikaw ang bagong presidente ng Huasheng, luhod agad Sige, patawad. ikaw ang may sabi dyan. Huwag pag-isa. Kung totoo o hindi, malalaman niyo rin maya-maya. Tatawag ako kay Sekretarya Ling gayon din. Alam niya si Secretary Lee? Posible bang siya talaga ang bagong presidente? Imposible. Isa lang siyang magnanakaw na pinaalis natin, kung siya ang presidente. Ako na siguro ang pinakamalaking celebrity sa kabisera, ang panganay na anak ng pamilya Shen. Nakalimutan mo rin pala na ang apelido mo ay Shen. Alam mo, mas maganda pa sigurong sabihin na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Shen. Mas nakakatakot ang titulo na yan. Tama, tayak na nagpapanggap lang siya. Malamang handa na siya kung sakaling mabigo siya sa pagnanakaw. Kaya magpapanggap na lang siya bilang nagpapasikit lang siya. Ganun pala. Buti na lang nandyan si Ginozhao. Kung hindi, maluloko talaga tayo sa kanya. Tama ba o Molly malalaman nayo rin mamaya. Tatawag na ako kay Sekretarya Lee. Pasensya na, ang telepono na inyong tinawagan ay kasalukuyang walang sumasagot. Pakisubukan na lang, piyulat maya-maya. Baka abalas siya na yan. Hintayin niyo na lang ako. Tingnan, tama ang hula kayo di. Alam kayo na yan. Sa itsura niyang mukhang nagdaraho. Naglalakas loob sabihin siya ang presidente. Nabukaw na siya. Hampas lupa lang siya, nagpapanggap pa sa harap ko. Nakakatawa. Nakakatawa kayo pag nakausap ko na si Secretary Lee. Malalaman din ang totoo. Tama na, naloko mo pa ako, maliit na madaya. Ilang bises mo na akong nagpapanggap na presidente at puwersahang pumasok. Akala mo takbi napakahina ka o hulihin sila ng mabilis. Shen Shuang, tingnan natin ngayon kung ano pang magagawa mo. Hinahanap mo talaga ang kapahamakan mo. Abangan ang susunod na kabanata. Ilagay ang bulaklak dito, gusto ng presidente. Ilabas ang jade carving na yan, masyadong baduy. Ha? Bakit tumatawag ang presidente? Sekretarya Lee, bumaba ka agad dito sa ibaba. Bitawan niyo ako. Alam na bi. Kung ano ang kahihinatnan ng galit ko, Keith? Nasa harap ang katotohanan, tapos matigas pa rin ang ulo. Naghahanap ka ng gulo. Ang lakas ng loob mong Ano na yon kang sakting kita? Ayase kaling naman talyanan. May gana ka pang magpanggap na presidente. Ang sampal na ito ay para sa bagong presidente. Ang dami mo pwedeng gayahin. Bakit pa kasalukuyang presidente? Hinukay mo na ang sarili mong libingan. ako naman talaga. Hindi kailangan magkunwa. Ang lakas ng loob mong ganito sa akin. Hindi ko kayo palalagpasin. Malapit na mawala pero ang yabang mo pa rin. Wala ka ng pag-asa. Kuya Guard. Kung ayaw pa rin niyang sumuko, huwag niyo siyang hayaang makatakas na madali. Huwag kang mag-alala. Kami ay sumailalim sa propesyonal na pagsasanay. Siguraduhing maayos ang pag-asikaso sa kanya, huwag kang lumapit. Subukan mo lang akong galawin. Sigurado pagsisisihan mo yan. Gusto mong mamatay? Pero na mo kayo. Tiyak, tumatawag si Secretary Lee. Secretary Lee Dolly, punta ka dito sa ibaba. Itutuloy? Secretary Lee Dolly, punta dito sa ibaba. Ikaw, Ay kao cute. Akala mo tangga kami? Papalapit ka na sa kamatayan, nagdradrama ka pa. Hulihin niyo siya. pero kayo, bumaba si Secretary Lee, wala sa inyo makakatakas. Nakakatakot naman. 8 late, ganito na ang sitwasyon. Huwag ka nang pumalag. Kahit sino dumating ngayon, wala nang magagawa sa'yo. Shen Shuan, sinira mo ang paglista ng kumpanya ko, kaya ito ang nangyari sa'yo. Ikaw mismo ang may kasalanan niyan. Nakakatawa ka. Ang sumira sa paglista ng kumpanya ay hindi ako, ikaw mismo. Kung sinunod mo lang ang sinabi ko, hindi sana nagka-problema ang annual party. Akala mo ba talaga hindi ko alam ang ginagawa mo kay Song Rao? Para lang sa isang kabit. Wasakin ang taon ng pagtitip, galitin ang mga kinatawan, nawala na lahat ng mga kasunduan. Magintay ka na lang, babagsak ka na. Ano bang sinasabi mo? Malinis kami ni Zhao, tigilan ang paninirang puri. Kung paninirang puri bato o hindi, alam nayo sa puso nayo. Walang lihim na hindi nabubunyag, huwag kang gumawa kung ayaw mong malaman. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ang pakikipagkasundo sa Huasheng ngayon, hindi lang ako malulugi, kundi lalo pa akong anga. At ikaw, mas mabuti pang isipin mo kung paano mo malalampasan ito. Kaibigan, upunta ako sa bagong presidente tungkol sa kasunduan. Tungkol naman sa babaeng ito. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ang lakas ng loob niyang makunwaring presidente namin, hinding-hindi ko siya palalampasin. Akala kayo matapang ka late.
Bakit tahimik ka na ngayon? Nerika ka na ba? Sayang huli na. Hintayin mo na lang, parang patay na aso kang maglalagay sa lupa, naghihingalo. Sige na, putulin ang mga braso at binti at itapon palabas. Subuk Pagsisisihan to. Ito Julian. Hintong lahat, wala nang tapos-tapos. Tijulan 2. Ginoong Kalihimli, paano kayo naparito? Si Sekretarya Lee ay malapit sa bagong presidente. Kung siya'y handang tumulong, makukuha natin ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Mataas ang tiwala ng presidente kay Secretary Lee. Kahanga-hanga ang kanyang tindi. Ay Calbier, ako si Songru, tagapamahala ng Logistics Department ng Sao Group, at ito naman ang aming presidente. Narito ngayon para makipag-usap tungkol sa Matagal na naming hinahanggaan ang inyong kumpanya. Umaasa kaming makapagbigay ng pagkakataon si Secretary. Hindi ko desisyunan ang pakikipagtulungan. Kailangan aprobahan ng presidente. Naiintindihan, ipakilala mo kami, pasasalamatan ka namin pagkatapos. Dahil kasosyo naman tayo, basta kaya ng kumpanya nyo, walang magiging problema. Huwag kang mag-alala, ang kakayahan ng kumpanya namin ay pangunahin sa industriya. Una, tama ayon. Kapag nakipag-partner kayo, siguradong hindi kayo magsisisi. Hindi ba sinabi ko sa'yo, unang araw ng trabaho ng presidente, huwag magkamali kahit konti. Ang gulo, anong klaseng trabaho ito? Sekretarya Lee, nahuli ang magnanakaw na nagpapanggap bilang presidente. Nahili namin siya, pero ayaw niyang umuwi. Naglakas loob siyang pumasok ng pilit. Talagang nakakabaliw yan. Ano, tingnan ko nga kung sino ang napakatapang. Sino ang nagpapanggap na presidente? Nagpanggap mula sa Huasheng. Siya ang may kasalanan. Hindi mo siya dapat palampasin. Presidente. Patuloy pa, may kasunod. Presidente, tama ka. Siya ang nagpapanggap na presidente. Itong kit na ito. Noong una, natanggal sa trabaho ang tagapamahala ng logistik dahil sa pangungurakot, pagtanggap ng suhol, at pagnanakaw. Hindi lang yan. Sadyang nakipagsabuatan siya sa labas na kaya't nagdusa ng malaki ang kumpanya namin. Ngayon nandito siya sa Huasheng, tiyak na may masamang bala. Yulitin nayo na yang sinabi nayo. Ang weird, bakit parang iba ang reaksyon ni Secretary Lee? Siya pa naman ang kanang kamay ng presidente. May nakukunwaring presidente kaya siguradong sobrang nerita siya. Shen Xuan. Tiyak na wala kang ligtas ngayon. Ito pa naman ang unang araw ng bagong presidente natin. Tungkit na to, ewan ko kung saan narinig ang balita. Sinadyang pumunta dito para manggulo. Dapat hindi mo siya palampasin. Tumahimik ka na. Sekretaryo Lee, bakit mo ako pinatamaan? Siya ang nagpapanggap na presidente. Siya dapat mong tama. Sekretaryo Lee, mali ang tinamaan mo. Layuan mo ako. Mamaya kita ay sakasahin. Sekretaryo Lee, may pagkakaintindihan. Ang nagpapanggap na presidente ay Kit na bata. Tinutulungan namin siya. Paano mo nagawa? Halos makalimutan ko ikaw, Kit na batang walang mata para sa tama. Ako ang kasosyo ng presidente ninyo. Ang nagpapanggap ay ang Kit na bata. Paano mo ako nagawang saktan? Hindi ka ba natatakot malalaman ng presidente? Pati mukha mo, may gana ka pang pag-usapan. Mga tulad nyo, sobrang bobo at bulag. Huwag nyo nang asahan ang Anong ibig mong sabihin? pesensya na, Asalanan ko po ito. Ano? Tapos na, susunod sa kwento. pesensya, presidente. Nahili AKO. Ano? Tinawag niyang Pangulong Shen Shuwan. Posible bang si Shen Shuwan ang Pangulo ng Huasheng Group? Anong karapatan ng gaya niya para maging pangulo? Sigurado may hindi pagkakaunawaan dito. Imposible ito. Patay na, kanina pinagalitan ko ang bagong pangulo, tapos ginawa ko pa iyon sa kanya. Wala na, winasa ko na ang lahat. Kayong dalawang hangal, umalis na kayo dito. Panguloshin. Eos lang pa BAKO? Eusline. Ano ang plano mo sa mga salarin na ito? Hindi, maliit na Shen. Hindi mo naintindihan, Ginoong Shen. Lahat ng ito ay isang maling Hindi ko alam ikaw ang bagong presidente ng Huasheng Company. Kung alam ko, hindi ko magagawa ito. Sayaw. Alisin ko ito. Hindi ko tanggapin ang paghingi ng tawad mo, Ginoong Zhao. 811. Ikaw ang bagong presidente ng Huasheng. Bakit hindi sinabi na mas maga? Dati naman tayong magkatrabaho. Binalik ko lang sa iyo itong sampal. Ikaw. Manahimik ka. Magaling ang tama, Marshen. Kung hindi sapat, gawin ang gusto mo rito. Wala kang nakita. Maawa ka at bigyan ako ng pagkakataon makipagtulungan. Pakikipagtulungan. Kerpatapat ka ba? Ito Chaloy. Gino, Sean. Uro lang ito, maling akala. Alam kong nagamali ako. Humihingi ako ng tawad. Nagtrabaho ka rin sa kumpanya namin, Zhao. Maraming taon. Hindi AKO nagilang. DBA? Huwag ka nang masyadong mapanuri. Etwawan, humingi ng tawad si Ginoong Zhao sa'yo. Ano pa ang gusto mo?
Nagtatrabaho ako ng maayos at matapa. Wala akong pagkakamali. Nakatipid pa ako ng malaking halaga para sa kumpanya. Pero paano ka naman? Para sa babaeng ito. Pinagbintangan mo ako at tinanggal ako. Ito ang sinasabi mong hindi manipis. Tama pa kayo. Lahat ay kasalanan ko. Dahil sa alaala natin, bigyan niyo pa ako ng isa pang Hindi mo alam na nagamali ka, alam mo lang na tapos ka na. Itapon niyo sila palabas. At ipagbigalam sa buong industriya. Ay ben sila. huwag. Ginoong Sean, alam kayo na pang mali kayo. Hindi ko dapat kayo trinato ng ganun dati. At tawarin niyo ako, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kapag tuluyang nasira, tapos na ang kumpanya namin. Shen Shiwan, naging magkatrabaho tayo. Ganito mo ba talaga gagawin kami? Walang utang na loob, hinihintay nyo. Itapon niyo na siya palabas. Bitawan niyo ako. Ikaw naman. President Shin, alam kong nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat Pakiusap kayo sao, makanalanggat palain emo nalangga ko. Ikaw, isang abusado na walang alam tungkol sa tama o mali. Hindi ka karapat-dapat magtrabaho sa Huasheng. Tanggalin at itapon palabas. Opo. Itapon palabas. Tapos na. Talagang tapos na ako. Dalang siya. Ipagbigay alam sa management ng kumpanya. Agad magpatawag ng meeting. Itutulwa. Munting cute ay nagawa pang salingin ang presidente. Kadiri. Umalis ka. Dillis, umalis ka. Kung maglakas loob kang bumalik, sa bawat bisis kang makita, bugbog ka. Wala na. Agsisisi ang naramdaman. Si Shen Shu late pala ang naging presidente ng Huasheng. Hindi ka trinato ng ganon noon. Ngayon, wala na, walang natira. Ang kuta na ito na nakakainis. Anong karapatan niya maging presidente ng Hueseng? Siguradong nagkakonsaba sila para linlangin tayo. Manahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ko guguluhin si Shen Shuan? Hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Paano mo, kayo masasasay? Paano malalaman ko na ang kita iyon ay magiging presidente? Mukha ka pang magsalita. Kung di mo ako inudyukan, hindi ko siya maalis sa trabaho. Ngayon, sirang year-end party, walang kasunduan, at bandayo ng Hueseng. Ano't, nananawala sa iyo? At pinakinggan pa kita. Sisisayan mo asay Shen Shiwan kung nakipagtulungan lang siya. Sana wala nang abala. Kahit ano pang usapan, huli na, walang mauhan katulong. Ang kumpanya ay pabagsak na, mawawala ang lahat. Hindi babagsak ang kumpanya nang wala si Shen Shiwan. Ang kumpanya ay may sariling paraan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Narinig ko, sa loob ng 3 araw, ang pamilya Shen ay mag-aanunsyo ng pagkakakilanlan ng kanilang panganay na anak na babae at ng tagapagmana. Sinasabi mo tungkol sa mayamang pamilya sa Beijing, ang pamilya Shen. Bukod sa pamilyang Shen, sino pa kaya? Ang pamilya Shen ay mataas na antas. Kahit kaunting nalagas, pwede na tayong umangat ng todo. Pero ang ganitong klaseng pamilya, ang mga gustong makisama sa kanila, pwedeng pumila mula Manila hanggang Cebu. Hindi tayo sapat, pero may kaibigan ako na nagtatrabaho sa pamilya Shen. Siya ang in-charge sa handaan ng Fengming Feast. Kung gusto mo na imbitasyon, napakadali lang yan. Todo BA, pasensya na kanina, mainit ang ulo ko sa'yo. Kung makakapit lang ako sa pamilya Shen, tatakbuhan ko yung matabang babae at papakasal sa'yo. Itutulwa. Narinig mo ba lahat ng sinabi ko kanina? Narinig ko ng malinaw. Saje, tapos na ang pulong. MR Shen, narito ang listahan ng mga kumpanyang nais makipagtulungan. Sabihin mo sa kanila, pwede makipagtulungan pero kailangang pumasa sila sa pagsusuri. Una, hindi maaring magkaroon ng labag sa batas ang kumpanya. Pangalawa, kailangang pumasa ang produkto. Kung hindi magagawa ito, huwag na pag-usapan. Sige, ipapasa kayo na agad ang mensahe. Bakit nandito ka, Tay? Ikaw naman, anak. Ang tagal mong hindi umuuwi kahit nag-aalala ang nanay mo. Pinapunta niya ako para mabisi, pero aba, mukhang ang laki ng ipinagbago mo nitong mga taon. Maayos ang kumpanya. Siyempre naman, anak ninyo ako. Bukod pa diyan, sa mga taon ko sa Zhao, nagsimula ako sa ibaba. Tama ang naging desisyon mo noon. Sa karanasan sa pinakababa, madali ng pamunuan ang plano kong maglunsad ng bangong piging para sa'yo sa loob ng 3 araw. Opisyal na ipapahayag ang iyong pagiging Hindi ba masyadong mabilis ito? Sa edad kong ito,
Gusto mo pa rin ba akong magtrabaho sa labas? Ang pamilya Shen ay magiging sayo rin. Panahon na para ikaw ang mga siwa. Huwag kang mag-alala pa. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Naniniwala ako sa iyo, anak. Hindi ka pa kumakain, di ba? Gabi na rin naman. Ang tagal natin hindi nagkita. Shen, baka pwedeng makisamahan mo matandang lolo kumain. Ano po ang sinasabi niyo? Che, Sige. Eos Karen, Shinshiwan, umabot ka sa president ng Huasheng. Yun pala nakipagkabit ka sa matandang lalaki. Nakipagkabit ka sa matandang lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Anong ginagawa mo? Ano gagawin ko? Siyempre ipapakita ko tunay niya pagkatao. Hanggo. Matandang iyon, paano siya nagawang presidente ng Huasheng si Shen Shuan? Malamang may malakas na koneksyon. Kayang-kaya ba natin kumalaban sa... Ganon ba natin siya palalagpasin? Kahit malakas ang Huasheng, dito lang naman iyon sa Hacheng. Ngayon hindi kaya, pero kapag naging malapit na sa pamilya Shen, bahala na tayong parusahan siya kung kailan. Tama ka. Yung batang iyon, ang lakas ng loob na ipahiya tayo kanina. Sa huli, ibabalik din natin sa kanya lahat. Magandang araw, senyorita. Senyorita, Abala si Ginoo, dadalhin namin kayo sa piging. darating siya mamaya. Naintindihan? Senyorita, mangyaring tumuloy. Sumama ka sa akin sa Audi. Sapat na iyon. Ang iba ay maaring umalis. Hindi ba hindi maganda? Ikaw ang senyorita ng pamilya Shen. Lakas ng pamilya Shen hindi kailangang ipakita sa pamamagitan ng karangyaan. Masama ang garbo. Ganito na lang. Tunay ngang mayaman ang pamilya SY. Ang laki ng parking lot nila, pero halos kalahating oras na akong naghahanap ng bakanteng pwesto. kaya sa pagkakataong ito, kailangan nating magpakita ang gilas. Kapag nakuha ang koneksyon sa pamilya SY, tiyak ang tagumpay. Huwag kang mag-alala, may kaibigan akong nandiyan. Siguradong wala tayong magiging problema. Ayun, may isang bakanteng pwesto. Anong ginagawa? Pwestong ito, kami ang unang nakakita. MGA Bilag BAKO, nakakulong ang kotse kayo. Naglakas loob pa kayong agawin ang pwesto namin. Lumayas na kayo. Ay cow pala. Wala pang tapos. Abangan ang susunod. Shinshiwan. Talaga namang hindi ka nawala. Saan man, palagi kitang nakikita. Ang dapat magsabi niyan, kami yata. Ikaw Yulit, cute na bata. Yung panoloko mo daiti, hindi pa tayo tapos doon. Hindi ko inasahan. Na ikaw pa ang kusang lalapit dito. Huwag kang padalos-dalos. Nandito kami ngayon para dumalo sa piging na Fenming. Kung makikipagtalo tayo sa kanila ngayon, kapag nakita ng pamilya Shen, tiyak maapektuhan. Sa inyong katayuan, wala kayong karapatan dumalo sa piging ng Fenming. Ikaw ba'y karapat dapat magsabi ng ganyang salita? Buksan mo ng maigi ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Kami ay espesyal na bisita inanyayahan ng pamilya Shen. Ano ang laban mo sa amin? Jinushin. Talagang paanyaya ito para sa Phoenix Banquet. Naalala kong wala sila sa listahan ng imbitasyon. Anong nangyayari dito? Shen Shuan, wala akong oras makipagtalo. Ang parking space na ito, ako ang una. Kung matalino ka, umalis sa harap ng sirang kotse mo. Nakita mo ito, nakapark na kami. Kung may dapat umalis, kayo yon. Shen, nagbigay na ng konsiderasyon. Huwag sumobra. Nakakarawa. Akala nyo hindi namin alam ang nangyari noon. Isa kang umakyat sa kama ng matandang lalaki para mapromote. Ang kapal mong magsalita. Ano bang pinagsasasabi? Huwag nang magdeny. Kitang-kita namin lahat nung araw na yon. Hindi ko akalain na mukha kang disente sa labas. Pero sa likod, sobrang bastos, ang kadiri mo. Wala kang ibang malalabas kundi kabastusan. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Umalis ka na agad. Tigil. Tigil lang, sanali lang bitin pa. Anong gusto mo? Ninaka, imo na ang parking slot kayo. Gusto mo pa umalis? Ilayo mo na yung kots. Kung hindi, sisirain ko ito. Shinshiwan, nandito tayo sa Kyoto. Hindi ito lugar na pwede kang magyayabang ng basta-basta. Pinapayo ang kira. Mas mabuting magpakumbaba ka na lang. Mukhang kayo yata ang mayabang, hindi ba? Pinalampas kayo at kinawan. Akala ko matututo na kayo matapos nun. Hindi ko akalaing mas lalala pa ang kayabangan nyo. Yutos na kanselahin ang kanilang mga imbitasyon. Ang Fengming Piging, hindi sila pwedeng pumasok kahit isang hakbang. Kanselahin ang karapatan sa imbitasyon ni na Songru at Cao Kaifeng. Bawal pumasok. Ang galing na pagpapanggap. Pero, pamilya Shen ay may impluensya sa kabisera. Ikaw na isang simpleng si na Huasheng.
Paano ka naglakas loob na kanselahin ang aming karapatan? Hindi alam kung hanggang saan ang langit at lupa. Alam na OBA. Kung maririnig ng pamilyang Shen ang mga sinabi niyo, alam niyo ba kung ano ang magiging At alam nyo ba ang tunay na pagkakakilanlan ni President Shen? Siyempre alam namin. Wala siyang ginawa kundi Wala siyang ginawa kundi umasa sa mga may edad na lalaki para umangat. Bastos. Paano nyo nagawang babuyin si President Shen? ang hilig mo magpasikat? Ano? Tinatamad akong makipagtalo sa'yo. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Itatanong ko ulit, aalis ba kayo o hindi? Ikaw. walang problema, pabayaan mo silang si Rain. Ang mga bagay na pagmamayari ko, si Shen Shuan hindi sinisira. Hayaan mo silang bayaran ito habang buhay. Ayaw nyo na maayos na usapan, gusto nyo na masama. Ang galing na pagkasira. Para sa ganitong klaseng kuti, hindi pwedeng masyadong mabait. Gusto mo being bayad? Ibibigay ko sa'yo. Ginawang Shen. Ang lakas ng loob mo. Magaling ang utang na ito ngayong araw. Babalikan kita ng libu-libong beses sa hinaharap. Binibigyan ng respeto, huwag Sinadya niyang galitin ka. Sumugot ka, magkakaroon na masamang impresyon ang pamilya Shen, tapos na tayo. Maghintay tayong makakuha ng suporta mula sa kanila. Sa oras na yon, saka kita dahan-dahang sisingilin. Tama. Kapag nakuha na ang suporta ng pamilya Shen, ang lahat ng paliliit noon, ipaparanas ko sa'yo ng daang beses pa. Hintayin mo kami habang papalayo kami. Ang lakas ng loob nilang ganituhin kayo, tapos magpalakas sa pamilya. Talagang nananaginip lang sila ng gising. Huwag magmadali, mahalaga ang pakay. May oras tayo sa para singilin sila ng utang. Hindi matatawaran ang kapangyarihan na angkan na Shen. Petty bodyguard nila. Saiji, pasok na kayo. Ang mga dumating ngayon ay puro mga bigating tao. Kahit sinong mabanggit natin dito, sigurado tayong aangat sa buhay. Pakita po ng inyong imbitasyon. Pasensya na, ayon sa Autozenge na katatas, hindi na valid ang inyong imbitasyon. Bawal po kayong pumasok. Paano nangyari yon? Inimbitahan tayo ng organizer ng banquet. Paano magiging invalid? Una, baka mali ang pagkakating. Hindi ka nagkamali. Ito mismo ang utos ng senyorita. Pinangalanan kayong dalawa, bawal pumasok. Calicohen. Kaibigan ko ang tagapamahala ng handaan. Kung pinagbawalan kami ng senyorita na pumasok, bakit hindi niya sinabi sa akin? Tama. Nandito kami paabatiin ang senyorita. Bakit mo kami pinipigilan? Batiin. Kanina binasag ninyo ang kotse. Mayroon pa kayong mukhang pumarito para bumati. Umalis na kayo kung hindi magpaumanhin kayo kapag napuwersa kaming kumilos. Binasag ang kots. Ibigay ang utos, kanselahin ang mga imbitasyon nila. Sa engkwentro ng Haribon, bawal pumasok kahit isang hakbang. Hindi marunong tumanggap ng maayos. Gusto pa yatang maparusahan. Baka si Shen Shuan, iyon ang tunay na panganay ng pamilyang Shen. Paanong ang babaeng magiging tagapagmana na Shen? Siguradong nakita nila nung binato mo ang kots. Sinasadya tayong pahirapan. Mukhang napaisip ako. Ano gagawin natin ngayon? Anong kaba? Kaibigan ko ang tagapangasiwa ng salusalo. Tatawagan kayo lang siya. Hello, Rodson. Nasa labas ng hotel, pinigilan kami ng mga gwardiya. Ang aming imbitasyon ay walang bisa. Ayaw nila kaming papasukin, pinalayas kami. Dali ka na, Ano? Hintayin mo, papunta na ako. Anong nangyari? Kuya Son, buti at dumating ka. Ang imbitasyong ito, ikaw ang nagbigay sa amin. Sinasabi niya na walang silbi ito, halatang hindi kanya na respeto. Gusto niyo PA magpatuloy pati ba naman ang mga tao ko? Sanggunyan ng son, ito ay utos mula sa sekretarya ng senyorita. Ginagawa namin ang aming tungkulin. Senyorita. Hindi na offend ang senyorita, di IBA? Imposible, unang araw pa lang namin dito sa Kyoto. Hindi pa namin nakita si Senyorita Shen. Paano namin siya ma-offend? Baka, kinana lang. Sa parking lot, may insidente sa amin at isang tao na humarang sa... Yung tao na yun, parang may malakas na koneksyon. Dito sa Kyoto, sinong koneksyon ang mas malakas kaysa sa pamilya Shen? Tara, sumama kayo sa akin papasok. Pero Sanggunian. Ano naman? Hindi mahalaga sino ang nag-utos. Ako ang namamahala sa handaan, desisyon ay sa akin. Kung may reklamo, sabihin niya sa akin. Sumama ka sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako. Binabini. Malapit nang magsimula ang handa. Sige, bimaba ka na muna. Pupunta ako mamaya. Opo.
Sige, pumasok na kayo. Malapit na rin dumating ang binibini. Kailangan ko nang maghanda. Hindi ko na kayo sasamahan. Sige, Chris, gawin mo ang kailangan mong gawin. Huwag mo na kaming alalahanin. Ganito kaliit na bagay, paano aabalahin kayo? Kung may kailangan, tawagan niyo ako. Sige. Pauna na kayo. Talagang hindi basta-basta ang pamilya Shen. Mga kilalang tao ang dumating. Tingnan mo siya. Iyan ang chairman ng Sao Group, isa sa world top 500 companies. Hindi ko akalain na siya mismo pupunta rito. At saka, yung mga kasama niya, puro mga bigetin din. Ano ang hinihintay natin? Makakonekta tayo sa kanila. Tiyak yayaman tayo. Gino Ang Zhao. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Isang malaking karangalan. Sino po kayo? Kami ay mga kaibigan ni Supervisor Son. Inanyayahan kaming pumunta para batiin si GNG, Shen. Ah, mga kaibigan ni Supervisor Son. Ikinalulugod kong makilala kayo. Sino ba ang taong yan? Baki di kao siya kilomon nakita? Tingnan mo ang presensya niya, malamang may malaking pwesto siya. Mukhang malapit na ang oras ng piging. Malamang siya ba ang GNG? Shen? Naku, mailing akala kayo. Isa lang siyang manloloko na mahilig magkunwari. Shen Shiwan, napakalakas ng loob mo. Alam, MOBA nazen ka, paano nakapasok ng... Ako ang dapat magtanong sa'yo. Inutusan ko na, bawal kayong dumalo sa salusalo. Paano naman kayo nakapasok dito? Ang kipa, nagtatangkang magunwari. Wala ka bang salamin para makita mo? Akala mo para sa iyo ang handaan. Tama, ngayong gabing ito, ang piging ng pagtahip ay para sa akin lang. Tapo na ba? Hindi pa tapos. Abangan ang susunod. Ano, narinig kayo BA ng tama? Alam mo ba na ang piging ng pagtahip ay espesyal na ginawa ni Ginoo Shen? Ito ay para sa kanyang anak na si Ginang Naglakas Lub Ka, Pang Mag. Noong nakaraan, nagbiro lang ako. Di ko akalaing paniwalaan mo yon. Akala mo ba dahil apelido mo ay Shen, maaari ka na magpanggap bilang si Miss Shen? Mukhang sawa ka na sa buhay. Magkakilala kayo? Hayaan niyong ipakilala ko siya sa inyo. Siya ay si Shen Shuan. Dati siyang kasamahan namin sa kumpanya. Pero dahil sa pagnanakaw at pagkuha ng labay, natanggal siya sa trabaho. At saka. Mandarea Pasia. Tama, ang ganitong hamak na tao. Walang karapatang dumalo sa handaan, tiyak na palihim na pumasok. Anong klaseng valang galing na babae ang sumulpot dito? Suot lang niya ay mamahaling kukay-kukay, tapos magpapanggap bilang si Senyorita Shen. Sa teritoryo ng pamilya Shen, nagpapanggap siyang si Senyorita Shen. Hindi ba siya natatakot mamatay? Anong ginagawa ng mga bantay sa labas? Paano nila naipasok ang taong tulad nito? Paano kayo sigurado? Sinasabi nila na totoo. At ako, hindi pala ang panganay na anak ng pamilya Shen. Shen Shuang, ang galing mo talagang magsinungaling. Sabi mo, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Shen. Pero ang lahat ng naririto ay mga kilalang personalidad mula sa Kyoto. Kung ganon, sila. Bakit hindi ka nila kilala? Una, kahit hindi pa nila nakita ang panganay ng pamilyang Shen, dapat alam na rin ang pangalan niya. Pinabayning Shen. Lumaki sa ibang bansa mula pagkabata. Kahit hindi pa kami nakita, alam ka ang pangalan niya, Shen Wangzhen. At hindi kung ano-anong Shen Shuan. Noon, pinilit akong bigyan ni Papa ng ganitong pangalan. Sabi anak ng kayamanan. Nakikihiya. Ano, nabuking ka kaya ayaw mo nang hamarap? Dati na siyang wanjinong pengawan kayo. Pero sa tingin ko pangit ito pakinggan. Kaya sa huli, pinalitan ko na lang. Paano? Panganay ng pamilyang Shen. Magpapalit lang ng pangalan, kailangan bang ipaalam pa sa inyo? To be continued. Shen Shuan, napakahusay mo talagang magkunwari. Kanina bago magpaliwanag si Chairman Zhao, bakit hindi ka kumibo? Malinaw na nanlilin lang ka. Ngayon lahat ng naririto ay pawang mga bigeting tao. Kahit sino, kayang patayin ka ng madali. Inapayuhan lang kita na mag-isip kang mabuti. Umalis ka na agad. Kung hindi, mamaya kahit ang matanda ay hindi ka maliligtas. Tama ka. Habang hindi pa nagsisimula ang handaan, may pagkakataon ka pang umalis. Kapag dumating si Ginoong Shen mamaya, malalaman niya na nagpapanggap ka bilang anak niya. Siguradong hindi ka na makakaligtas. Kahit dumating siya, ang dapat magdusa ay kay Isang babaeng nakakuha ng posisyon dahil sa matandang lalaki. Isang kabit na walang konsensya. Ang lakas ng loob mong magyabang dito.
Talagang hindi mo kinikilala ang iyong lugar. Subukan mong magsalita pa ng kalokohan. Ano? Naiinsulto ka na? Kitang-kita namin noong araw na iyon, ikaw at isang matandang lalaki. Magkayakap habang lumalabas ng opisina. Tapos sumakay kayo ng sasakyan at umalis. Malamang pumunta kayo sa motel, di ba? Ang tanda na niya, apos amoy bulok pa. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagagawang halikan iyon. Hindi ko inasahan, mukha siyang disente pero. Ang kasuklam-suklam niya pala sa likod. Kilalanin mo ang mukha pero hindi ang puso. Gayon, normal na lang ang may kakaibang hilig. Malaya mo, gusto na pala ang ganito. Walang hiya ka. Nangahas kang sinuntok ako. Magkamali ka ulit ng bunganga, sasampalin kita. Sasampalin kita hanggang tumahimik. Subukan kung hindi Ikaw. Si Shen Shuan, huwag kang masyadong mayabang, nandito ka sa lugar ng pamilya Shen. Hindi ito, Hua Shang, ang maghamon dito, para kang naghahanap ng kamatayan. Batong babay. Siguro may konting kakayahan ka. Pero dito, hindi ito lugar para magyabang. O gumawa ng gulo. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na agad. gusto mo akong umalis. Hindi ka karapat-dapat. Mabuti. Matagal nang walang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Dahil gusto mong mamatay. Tutulungan kitang makamit ang nais mo. MJ Atao. Ang taong ito, naglakas loob manggulo sa salo-salo. Nagpanggap pa bilang si Binibining Shen. Hulihin niyo siya. May lakas pa siya manuntok sa akin. Gayon, kahit gustuhin mong umalis, hindi pwede. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Ang lakas ng loob mong galitin, si Ginong. Tingnan natin ngayon kung sino pang makakaligtas sa iyo. Tijol. Tingnan ko kung sino ang nagtatapang-tapangan dito. Gayon ko nalaman kung bakit ka sobrang kampante. Kaya pala, kumuha ka ng kakampi. Pero akala mo ba, ang isang sekretarya lang ng presidente ng Hua Sheng ay kayang iligtas ka? Napaka-ignorante. Isa lang siyang dagdag na magsasakripisyo dito. Kayo ang mga ignorante. Sino na naman to? ONGA, parang nakita ka na siya dati, pero di ka malala. Hindi ba ito ang assistant ng presidente ng grupo ng pamilya Shen? Anong ginagawa niya dito? Baka ito na Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Okay ka lang BA, senyorita? Kailangan kayo. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob? Na maglakas loob na kumilos laban sa akin sa aking salusalo. Isa lang siyang maliit na sekretaryo ng presidente ng kumpanya sa C-City. Kasama siya sa grupong ito. Huwag kayo magpapaloko sa kanya. Tama, Shen Shuan. Maghanap ng tao para sumama sa drama mo. Parang maniniwala kami. Nakakarawa. Tumahimik ka. Ang taong ito ay assistant ng presidente ng Shen Group. Nakita na siya dati beses. Hindi ko siya maaring pagkakamalian. Ang taong iginagalang niya ng ganito. Wala nang iba kundi si Binibining Shen. Ano? Tapos na ang kabanata, ipagpapatuloy. Binibining Shen, kanay na lang. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan, hindi ko akalain na kayo pala. Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Ano? Siya talaga si Binibining Shen. Kung sinabi na ni Ginoong Zhao, sigurado akong tama siya. Imposible. Malamang nakamali ka, Ginoong Zhao. Isa lang siyang babaeng umaasa sa matatandang lalaki para makaangat. Paano siya magiging si Senyorita Shen? Hindi na mababago ang ugali ng aso. Ang tapang mo pa rin na magbitiw. Ikaw, Shen Shuan. Walang hiya ka. Paano lumakas ang loob mo? Suntok ko sa kanya, hindi naman sa'yo, di ba? Ikaw. Senyorita Shen. Bakit kailangan mo pang kumilos? Mas mabuti pa siguro ako na lang ang magturo sa kanila, bilang kapalit sa nangyari kanina. Niloko lang kayo ng babaeng yan. Tatawagan kong gayon si Manny Gerson. Hayaang magbunyag ng katotohanan sa harap. Tingnan ko kung paano pa kayo magdadahilan. Tama. Si Manny Gerson ang namahala sa Fengming Banquet. Pagdating niya, sigurado may kalalagyan ka. Hello, son. Punta ka dito agad. May nagagilo sa Salusalo. Naganwari bilang si Jinong Shen at Sanaktan kami. Sige, pupunta na ako agad yan. Paano kayo nakapasok dito? May backer pala sa likod. Una, iano na yan? Papunta na si Manny Gerson dito. Kung takot ka, lumuhod ka na agad sa harap ko. Lumuhod ka at humingi ng tawa. Baka sakaling mabigyan pa kita ng buhay na isang asong ulol. Aba, ang lakas ng loob. Mukhang seryoso, dai pa tapos. Sino bang may ganitong kalakas na loob? Ang lakas ng loob mong paglutangan ako. Chris son, buti dumating ka na. Sila ang dalawa. Nagugulo sila, nagpanggap na si Binibining Shen. Sobrang hindi katanggap-tanggap. Kami ang mga tao mo. Lakas ng loob nilang saktan ako. Walang pakialam sa'yo. Pakiusap, huwag silang patawarin. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Nakskandalo ka sa hand an ng Pamilya Shen.
Bakit ikaw pala ito? Ang yabang mo talaga, sundabo. Paano ka nagkalakas ng loob na abusuhin ang kapangyarihan at pasikretong pinapasok sila? Delikado, istrikto ang patakaran ng pamilya Shen. Kapag nalaman pa ng amo natin na inabuso ko ang kapangyarihan, At pinapasok ang walang kaapatang dumalo sa handaan, malalagot tayo. Tumahimik ka. Sino ka para magsalita sa akin na ganyan? Peti si Kuya Son, kinakantyawan mo? Manager Son. Huwag makinig sa kanilang sinasabi. Ang mga ganitong tao, dapat lang talagang baliin ang mga binte. Itapon mo sila. Tumahimik kayong lahat. Assistantly, isang maling akala lang ito. Dumating ka na, bakit hindi ka nagsabi ng maaga? Paano naman masalubong kita ng personal? Ano? Siya pala ang assistant ng Shen Group. Imposible ito. Son, baka nagamali ka. Siya ay isang sekretarya lang sa isang maliit na kumpanya. Paano siya magiging? Assistant ni Miss Shen, naging mapagduda ka ba sa sinabi ko? Hindi. Hindi ko pinagdudahan. Kung assistant siya ng Shen Group. Di ba lahat ng sinasabi niya ay totoo? Tapos na. Kinaina, ginawa KOS Kenya. Hindi niya ako palalampasin. Tapos na AKO. Gayon natatakot ka na? Huli na. Hindi pa tapos, abangan ang susunod na kabanata. Dalaga Shen. Kasalanan ko ang lahat. Hindi alam pagkatao mo. Kung alam lang, kahit patayin, hindi maglalakas loob. Una. Nakikiusap kami, pakawalan mo na lang kami. Manager Son, tulungan mo kaming kausapin as I miss para di tayo mapahamak. Anong sinasabi mo? Anong miss ng pamilya Shen? Siya na ayan. Hindi ba siya ang miss ng pamilya Shen? Nasaktan natin siya. Kung hindi mo kami tutulungan, patay na tayo. Sino nagsabi siyang miss ng pamilya Shen? Hindi ba sinabi mo na siya ang assistant ng Shen Group? Assistant siya ng Shen Group. Pero ilang araw na siyang nawalan ng trabaho. Hindi na siya bahagi ng pamilya Shen ngayon. Ano? Sabi kayo na BA. Paano magiging si Senyorita Shen ang taong ito? Halos naloko na ako na taong ito. Nagulat AKO. Dahil sa inyong dalawa, hit na. Ang lakas ng loob ninyo, naloko pa ako. Sinong nagsabing natanggal ako? Si Don Pala ang Nagutos na talungan KOSI Senorita. Son de Bao. Lakas nilang dalawa, bastusin si senyorita. Hinihintay mo, hulihin na sila. Mas ikaw ang dapat hulihin. Akalain mong pagkatapos matanggal sa trabaho, nagtanim ka ng galit at nakipagsabuatan sa iba. Magpanggap bilang senyorita. Nakakagalit talaga. Manager Son. Bakit mo pa sila pinapatulan? Ang lakas ng loob nilang linlangin ako. Napahiya tuloy ako. Hindi ko talaga matitiis. Hindi kayo mapapatawad. Dilatan nyo ang mata nyo at tingnan nyo ng mabuti. Ang nasa tabi ko ay ang panganay na dalaga ng pamilya Shen, ang punong abala sa kasalukuyang salusalo. Taktika sa mansyon, tapos na, itutuloy pa. Inilantad na kayo ni Manager Son. May lakas pa kayong loob magkunwari dito. Siya ang panganay na dalaga ng pamilya Shen. Napakataas ng katayuan niya. Sa paglalakbay ay may lubos na karangyaan. May escort ng proteksyon mula sa security. Ano siya magiging mag-isang pumunta sa salusalo na ito? Gusto ng panganay na dalaga maging simple at tahimik. Ayoko ang sobrang pagaksaya. Akala mo talaga bobo ako? Kahit ang ating anak na babae ay nag-aral sa ibang bansa, pagkatapos ng pagtatapos, siya'y pinili magtrabaho sa labas para sa sariling kayod. Paano magagawang magpanggap ng isang batang musmos na ito? Huwag mong isipin na porket nakaayos ka parang disenteng tao. Ayaw mo magkunwaring ikaw ang aming pangalawang anak. MPH, ang baho. Impierno ka, son de Bao. Wala kang karapatang bastusin pangalawang anak. Labis na nakakaligalig ang krimen mo. Kanina, binaliwala ko ang iyong kabalbalan dahil sa mga panahong pinagsamahan natin. Akala mo ba natatakot ako? Naniniwala ka ba na kaya kitang hulihin ngayon din? Ang tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang may naglakas loob na lokohin ako. Manager Son, bigyan mo ako ng pagkakataon, hayaan mo sila sa akin. Dahil nagsalita na si Director Zhao. Walang problema. Sinabihan ka ng umalis, pero ayaw mo pa rin. Gayon tingnan mo. Kahit gusto mong umalis, hindi mo na kaya. Hintayin mo na lang na bubugin ka hanggang maging inutil ka. Si Shen Xuan. Ito ang kalalabasan ng pagtutol mo sa akin. Kung hindi ko kayo turuan ng leksyon ngayon, paano pa ako makikilala? Siege, Gumalaw. Basagin ang mga binti nila bilang babala sa iba. Tingnan ko kung sino ang Sa ganitong sitwasyon pa, ang tapang mo pa rin. Talagang hindi mo alam ang takot sa kamatayan. Shen Xuan, huwag lumaban. Habang lumalaban ka, mas masakit ang resulta. Nangahas ka pang magwala sa harapan ko. Gusto mo talagang mamatay. Ikaw. Wakas pero may kasunod pa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Napakagaling talaga ng pamilya Za. Pati ba naman sa akin, angas niyo'y ipinapakita. Mukhang wala na rin kayong silbi.
Ang kapal ng mukha. Isang batang paslit na tulad mo, may lakas loob magsalita ng ganyan, wala kang takot sa kamatayan. Shen Shuan, mukhang sira na talaga ang ulo mo. Naglakas loob kang saktan si Chairman Zhao. Kahit ang matandang nasa likod mo, hindi ka kayang iligtas. Saan ka kumukuha ng tapang? Magpunta sa salamin at tingnan ang sarili mo. Hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos ni MR Zhao pero nagsasalita ka pa. Sa buong Huaguo, ang may kakayahang gawin ito ay ang pamilya Shen lamang. Iniisip mo bang ikaw ang anak ng pamilya Shen? Zhao Huajian, lumuhod ka agad ngayon at humingi ng tawad sa anak na babae ng pamilya. Magmakaawa ka para sa kapatawaran ng anak na babae, baka maayos pa. Kung hindi, wala ka ng panahon para magsisi. Akala mo takwa ko? Gusto mong maglaho pamilya Zhao? Kapat dapat siya. Una. Bago magyabang, dapat mag-isip muna. Pamilyang Zhao ay nasa top 500 na mundo. Ang halaga nito ay ilang bilyong piso. Ang pera sa bahay nila, kapag itinambak dito, maapakan ka. Shen Shuan, sinasabi ko sa'yo, humingi ka na ng tawad kay Ginoong Zhao ngayon na. Malay mo, magpakita siya ng awa at palusutin ka pa. Mas mabuti pang mabuhay na mahirap kaysa bakit mo pa pinipili ang sariling kapahamakan? Kung luluhod sila at hahalik sa lupa. Tapos lilinisin pa ang sapatos ko gamit ang dila nila. Pwede kong bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Kung gaano kayo kahambog sa pagtawang gayon, Ganon din kayo kaya ang kakapal ng mukha nyo. Mga tanga talaga kayo. Ziga na. Malapit nang dumating si Ginoo at ang senyorita. Bilisan niyong tapusin sila. Kung sila'y makabungo kay Ginoo, tayo ang may kasalanan. tama ka, Don Zhao. Hindi kailangang aksayahin ang oras sa taong to. Baliin ang binti niya at itapon palabas. May lakas ng loob kang saktan si Zhao Huejian, hindi sapat baliin ang binti mo. Dapat bayaran mo ito ng buhay. Baliin ang kanyang kamay at binti, hilahin palabas at ipakain sa mga aso. Shen Shuan, dumating na ang araw ng kamatayan mo. Gusto kong makita kung sino ang magtatangkang iligtas ka. Tigilan niyo yan. Gusto kong makita kung sino ang Abangan ang susunod. Hindi pa tapos ito. Gusto kong makita kung sino ang magtatangka. Kuya-san, Boss Zhao. Siya ang matandang iyon. Siya ang nasa likod, sumusuporta kay Shen Shuan, ang kita na iyon. Tama, siya na talaga. Mo bang siya nasa likod nila at sumusuporta? Hindi ba kayo nagkakamali? Sigurado, walang duda. Nakita ko noong araw na iyon, magkahawak kamay Shen Shuan at ang matanda. Magkahawak kamay, magkasama. Ang dalawa nilang iyon. Siguradong may itinatago silang masama. Akala mo ba, Shen Shuan, na may kalaban kang matatakbuhan? Kaya mo na bang gawin ang gusto mo? Nasa bahay ka ng pamilya Shen. Ang lahat dito, kahit anong tapang, ay kailangang magpakumbaba. Kahit sino pa ang dumating gayon, hindi ka rin nila maliligtas. Binigyan kita ng pagkakataon noon, pero sinuwi mo ito. Wala kang madaanan kundi landas ng kamatayan. Wala ka na talagang pag-asa. Kung mamamatay man ako o hindi, hindi ko alam. Pero ikaw, tapos ka na ngayong araw na ito. Papunta ka na sa kamatayan, pero ang tapang mo pa rin. Tumahimik ka. Kuya-san, bakit mo ay kayo sinaktan? Saktan mo siya at ang matanda. Siya ang may kasalanan. Ang lakas ng loob mo, talagang sinira mo ang buhay ko. Mamaya, babalikan kita. Gino. Ikaw isa sa mga bantay na aso ng pamilya Shen at nagkaroon ka ng tapang labagin ng utos, pati pag mukhang sawa ka na sa buhay. Ano ang Gino? Ang tanging tawaging Ginoo ni Manager Sun ay ang Pangulo ng Pamilya Shen. Siya ba ang Pangulo ng Pamilya Shen? Kung ganoon sa Shen Shuan BA? Imposible. Kung siya ang panganay na anak ng pamilya Shen, paano siya mapupunta sa Haicheng, sa maliit na lugar? At bakit siya magtatrabaho sa kumpanya natin? Walang duda peak 2. Ang aming panganay na anak ay kailangang dumaan sa pagsubok sa mababang anta. Pero kayong mga walang kwentang aso. Nangahas pa kayong ulit-ulitin ang pananakit sa kanya. Hindi kayo karapat-dapat mabuhay. Paano nangyari ito? So ganito pala. Totoo sinabi niya, siya ang panganay na anak ng Pamilya Shen. Wala na, hapos na ang lahat. Ginoo, patawarin niyo ako. Hindi ko alam na siya ang panganay na anak. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Jinu, Walang kwentang tao. Mamaya kita haharapin. Tari, Pasensya na, anak. Huli ako, pinahirapan ka nila. Siya ang anak ko, si Shen Zhongshan, Shen Shuan. Siya ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Shen. Yung mga nang bully sa kanya kanina, lumantad na kayo. Huwag niyo akong pilitin na kumilos pa mismo
Jinung Shen. Ako ang nagkamali at nagkulang ng respeto, na-offend ko ang dalaga. Patawarin niyo ako, pakikiusap ko. Hindi ako ang dapat mong hingian ng tawad. Dalaga, ako ang may kasalanan. Ako na ang pinarusahan. Sana po'y pakinggan niyo ang aking Patawarin niyo po ang angkan namin, ang pamilya Zhao. Kinay na hindi ka ba sobrang istig? Bakit ngayon parang takot ka na? Lahat ng mali, kasalanan ko naman. Luhod na ako sa iyo, pakiusap, alang-alang sa dati nating samahan. Bigyan mo pa ako ng isa pang magiging alipin mo ako, anong gusto mo? Gayon magsisisi ka. Huli na yan. Ako'y taong laging tumutupad sa salita. Sinabi kong papabagsakin ko ang pamilya at siguradong magagawa ko yan. Henerasyon ng pagsisikap ng pamilya Zhao. Lahat ay masisira sa iyong mga kamay ngayong araw. Iplam ito. Ipagbawal sa buong bansa ang Zhao Group. Papag-bankrupt kayo sila. Tapos na ang lahat. Ako na ang naging salarin ng pamilya Zhao. Tapo na. Dalaga, nagkamali ako, pero hindi ito lahat kasalanan ko. Naimpluwensyahan lang din nila ako. Niloko nila tayo. Nakikiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin kita. Zisan Debo. Ikaw ay isa lamang aso ng pamilya Shen. Paano mo nagawang magmalabis gamit ang kaunting kapangyarihan na hawak mo? Sumama ka pa sa kanila, tumulong, at ininsulto mo pa ako. Malaking kasalanan ko, senyorita. Pero pakiusap, alang-alang sa mga taon na nagtrabaho ako, may kaunting hirap din akong tiniis. Patawarin mo na ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi kita kailangang patayin. Pero hindi ka makakalampas ng walang bayad. Basagin ang kanyang mga braso at binti. Itapon siya palabas. Bahala na siya sa buhay niya. Senyorita, may matanda akong inaalagaan at mga anak pa. Huwag mo akong tratuhin ng ganito, senyorita. Senorita, alam na namin ang aming kasalanan. Pakiusap, kaawaan mo naman kami. Hindi namin alam ang iyong totoong pagkatao. Kung alam namin, 1,000,000 tapang, hindi kami maglalakas loob na gawin ito sa iyo. Petisi na Ginoong Zhao at tagapamahalang Son, malas sa kanila. Kami. Ganito ang naming katindi, hindi pa tatahimikin. Anong gagawin? Tinatanong mo ako, paano ko malalaman? Ate Wawan, pasensya na, misunderstanding lang lahat ng to. Kung alam ko lang na ikaw pala ang panganay na anak ng pamilyang Shen, hindi ko sana ginanito. Pakisama na lang ang pinagdaanan natin bilang makasama dati. Palagpasin mo na ito. Kahit ikaw ang panganay na anak ng Shen, nagtrabaho ka rin naman sa kumpanya. Hindi namin sinasadya. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, please. Kahit sino pwedeng magmakaawa. Pero kayo. Walang karapatan. Tapos na, hindi pa tapos. Hindi naman kami ang dapat sisihin ng buo. May kasalanan ka rin. Sana sinabi mo agad sa amin na ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Hindi sana kami ganyan ang treto sa'yo. Tama, ganyan na. Kung alam ko ikaw ang panganay na anak ng pamilyang, kahit patayin mo ako, hindi kita masasabihan. Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Kung ganun ang sinasabi mo, ako pa ang may mali? Hindi namin iyon ibig sabihin. Tama na. Ang kagaya marurumi. Hindi karapat dapat humarap sa inyo. Tama pa kayo. Ang isang malaking tao na tulad ninyo, makikipagtalo pa sa malilit na tao tulad namin. Tiyak na makakabawas sa inyong dangal. Hindi nyo na kailangang magtaboy. Aalis na kami mismo. Ano ibig sabihin nito, Etlet? Hindi mo naman siguro sisirain ang iyong salita, di ba? Kung kumalat ang balitang ito. Tiyak pagtatawanan ka pa ng iba. Hindi pa ako nakakita ng taong ganyang kakapal ang mukha. Huwag kang mag-alala. Sabi ko hindi kayo gagalawin. At hindi ko nga gagawin. Pero yung IBA, gigambalain BA nila kayo? Hindi ko na alam you. Huwag mo na lang kaming gambalain, sapat na yon. Ako ang naka-offend sa'yo, hindi sa iba. Ay, mahal, ikaw. Anong ginagawa mo dito? May mukha ka pang tawagin ako. Kumakin ka sa pera kao, uminom ka sa gasto kao. Ginamit mo ang pera ko para magtayo ng kumpanya, apos sa likod ko nag-alaga ka pa ng kabit. Gusto mong mamatay, ano? Azawa, huwag kang mamalo sa mukha. Maraming tao ang nakatingin, bigyan mo ako ng kahihiyan. May mukha ka pa ba? Nagagawa mo ang ganito kadiring bagay. Phew. Abangan ang susunod. Anong nangyayari? Ang weird nito. Hindi ko akalain na itong mukhang disente. Isang palamunin pala. Tama ang sabi ni Senyora Shen, nakakadiri pang madumihan ang kamay kung siya'y sasaktan. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala akong kinakasamang babae. Totoo ito. Siya ang nagpasimula ng lahat. Sinubok akong tuksuhin. Pagkakamali na halos lahat ng lalaki ay nagagawa. Bigyan mo pa ako ng isa pang sansa.
Hindi na ako gagawa ng ganito uli. AKO da ang ning takso ase. Noong una, iba ang sinasabi mo sa kama. Tumidyo ka. Hindi, magsasalita ako. Noong una, ikaw ang nagnasa sa kagandahan ko at nangulit sa akin. Ginamit ang promosyong at pagtaas ng sweldo para takuti. Kung hindi dahil doon, kaano makipagrelasyon sa'yo? Gayon nagkakagulo, gusto mong ipasa sa akin ang sisi? Mahal, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Wala akong ginawa. Sinabi pa niya na ang asawa niya sa bahay ay mataba at pangit, na kahit tingnan lang ay nakakasuka. Kung hindi dahil sa pera, matagal na siyang nakipaghiwalay at pinakasalan ako. Hinahangad ang pera ko. Tapos ako pa ang sinisiraan. Gusto mo bang maghanap ng gulo, ha? Sira ulo kang nag-iimbento ng kwento. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Akala mo ba ikaw pa rin ang makapangyarihang amo ng kumpanya? Wala ka ng kahit ano, pero ang kapal na mukha mo, makikita mo ang sayo. Kapwa aso nagkakagatan lang. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Value ka, lumayas ka sa harap ko. Asawa kayo. Hindi totoo. Ay lang ang mahal kayo. Maniwala ka sa akin. Ikaw na traidor pero ang cute mo pa rin. Bulag talaga ako noong napili kitang mahalin. Umalis ka na agad. Huwag kang magpakita sa harap ko. Patuloy na napaka-interesante. Susunod na kabanata. Asawa huwag, alam kayo ang mali kayo. Patawarin mo ako. Huli na ito. Di na maulit. Paano na ako mabubuhay kung wala ka? Umali ka. Anong balak mong gawin? Ang lakas ng loob mong akitin ang lalaki ko. Sawa ka na ba sa buhay mo? Hindi ikaw, siya ang nangakit sa akin. Pinilit niya ako. Kung may problema, puntahan siya. Bakit ako ang hinahanap mo? Tumigil ka sa kadaldalan. Magkano ginastos sa'yo? Ibalik mo lahat sa akin ngayon na. Wala. Wala na kang pera. Ubus na lahat. Wala na akong pera. Hubarin mo ang damit niya para sa akin. Dalhi siya sa paliguan. Kapag naibalik na ang pera. Sakalan siya palaliyan. Ayoko. Paidawan nayo, AKO. Ayoko pumunta sa ganong lugar. Jinungshen. Binabining siya. Asensya na kung nakadagdag ako ng abala. Alisin ko na itong dalawang QTP. Late 8, alam kayo mali kayo. Hindi ko dapat ginawa yon. Pakiusap, tulungan mo ako. Kapag napunta ako doon. Tapos na, AKO. Jinong Shan. Alam ko ang pagkakamali ko. Bigyan ako ng isa pang kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Lahat ng ito ay bunga ng sarili ninyong mga gawain. Ginang, baka naman masyadong madali kung basta patawarin sila. Ang mga taong tulad nila, ang mawala ng lahat, mas masakit patayin sila. Sige ganito na lang. Iha. Ngayon ayos na ang lahat. Ano nang susunod? Ikaw na ang bahala. Ikaw naman talaga ang punong abala ng kasiyahan ngayon. Sige, simulan na natin. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa aking palatuntunan. Simulan gayon. Ako na ang bahala sa pamilya Shen. Sana'y gabayan niyo ako. Para que, señorita Shen? Wakas ng kwento.